Isa raw sa bibigyang prioridad ng Administrasyong Duterte ang mabigyan ng direktang koneksyon ng kuryente ang mga nasa marginalized sector at pati ang mga informal settler. Balitang hatid ni Lay Alves. To help avoid squatter-like conditions in relocation site, we urge utilities like Meralco and electric cooperatives exercise their social corporate responsibility by making direct connections to relocation sites and depressed areas. That is my experience 23 years as mayor. Hindi magbigay ng direct connection. Kasi hindi ako may-ari ng lupa. But that squatter there has been there for 20 years. You know, we will have to make the adjustments. It is not for these people to make the corrections because they are not in a position to do it. Kabilang ang pamilya ni Joseph Garbo sa mga natuwa sa sinabing ito ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang unang State of the Nation address. Kasama sila sa mga taga-Agham Road sa Quezon City na walang sariling kontador at nakikikabit sa koneksyon ng kuryente ng iba o kung tawagin nila naka-sub-meter. Papasalamat ako sa sinabi niyang gano'n na para may sariling kuryente na metro. Mahirap ba yung nakikikabit ng kuryente? Mahirap po kasi iba ang presyo nun eh. Iba ang presyo kaysa Meralco na direkta talaga. Sa halip kasi na halos 9 pesos per kilowatt hour lamang ang bayaran, 25 pesos per kilowatt hour ang bayad nila sa konsumo nila ng kuryente. Umaabot tuloy sa 4,000 pesos kada buwan ang binabayad nila sa may-ari ng koneksyon. Sa unang linggo pa lang ng Duterte administration, kumilos na ang Department of Energy. 151,000 households na pawang mga mula sa marginalized sector at informal settlers ang paunang tinukoy ng DOE na nangangailangan ng direktang koneksyon ng kuryente. Sa pakikipagtulungan ng Meralco, simula Hulyo 8, mahigit 2,000 mga bahay na ang nakabitan ng kuryente sa Metro Manila, Rizal, Bulacan, Laguna at Quezon. Ang mga taong ito ay dati nang nag-enjoy ng supply ng kuryente, kaya lang hindi sa tamang pamamaraan at masyadong napakabigat sa kanila dahil doble ang kanilang binabayaran. In other words, they are exploited. Sa ilang lugar, may opsyon ng mga residente kung regular service o prepaid na bayaran ang gusto nila. Para makabitan ng sariling electricity connection, kailangan ng Certificate of Final Electrical Inspection mula sa local government unit para matiyak na handa at ligtas ang lugar para kabitan ng kuryente. Another requirement, of course, is proof of ownership. Pero it's something na wine-waive namin kung merong LGU certification na of course, na ina-allow silang mag-occupy ng land at wala pang planned relocation within the next 5 years. Kasi sayang naman, di ba, kung i-relocate din lang sila, siguro it's best na doon na sa relocation site, doon na natin sila bigyan ng permanenteng kuryente. Kung wala pareho nito, pwede naman daw umapila mismo sa Department of Energy. Nakikipag-ugnayan na rin ng DOE sa mga electric cooperatives sa mga probinsya para sa programang ito. Lay Alves, GMA News.